Kilalang family-oriented ang mga Pilipino to the point na pati sa trabaho nadadala natin ito. Magkakapamilyang doktor o abogado. Meron din magkakapamilya na umuupo sa pwesto. Sa darating na eleksyon, iboboto mo ba ang mga kandidatong nabibilang sa pamilyang matagal na sa politika? Kung maganda naman yung kaya nila, bakit hindi? Hindi. Dapat kasi, kung sa isang pamilya, isa lang. Hindi, depende sa akin lang. Okay naman sa amin yun eh. Dahil, kamag-anak yun eh. Okay lang sa akin. Pero, no. Depende rin kasi kung magaling naman talaga, hindi ibuboto natin. Pero kung alam na natin ang may mga record sila na hindi maganda, hindi. Buboto ko sila. Sa akin hindi. This political dynasty will just consolidate their power to control, sabihin natin, a specific city or specific province. And I don't think that would still constitute into a democracy if hahayaan natin silang kontrolin nila tayo. Malay mo, kung magkamag-anak naman sila, mayroon naman silang nagawa sa bansa. Pwede natin sila iboto o pwedeng hindi. At talaga naman, pati ang madlang people ay hati ang opinyon tungkol sa political dynasties. Kung totoosin, maraming depensa sa political dynasties. Pero ano kayang masasabi ng mga eksperto dito? Tara, isa-isahin natin. May mandato sila kasi binoto. Tingnan natin, ang nananalo ay yung may pinakamaraming boto. Kaya lang, pagka miyembro ka ng political dynasty, ang lamang mo kasi ay, ang puhunan mo na ay ang iyong apelyido ng pamilya mo. So, lamang ka na sa ibang mga kandidato. Pero wala naman kasing batas na nagbabawal, di ba? Ibig sabihin ba niyan dahil walang batas, wala na kayong delikadesa? Hindi na ito question na may batas. Tama ba o mali? It's a question of ethics. Delikadesa dictates na isa-isa lamang. Ngayon, if the law is not working, is not moving, what is the biggest bet to remedy this? Voters' choice. Pag-aaral ng mamamayan bilang botante. Diskusyon among voters, no? Critical thinking among voters. Kasi kahit na magkakamag-anak na sa pwesto, magkaiba pa rin naman ng adhikain. May kasabihan tayo na blood is thicker than water. Posible naman may mga magkakamag-anak na magkakaaway sa ngayon. Pero ano ang assurance na sila ay forever magkaaway? In fact, pare-parehong interest lang yan. Kung sa korporasyon nga pwede magkakapamilya, bakit bawal sa pamahalaan? Pero sa gobyerno, ito ay public interest Hindi ito private interest. Public interest is at stake. You can have a family corporation. Kaya nga pwedeng ipasa-pasa. But that is not the case in the public sector. Kasi sa public sector, yung public accountability is primarily. Hindi kami kabilang sa political dynasty kasi wala naman kaming balwarte. Ang national ay baluarte, geographic, buong bansa. So, national yung constituency. Wala na ba silang ibang trabaho? Hindi ba nila mabibigyan ng pagkakataon ng ibang tao na umupo? Mas may magagawa kami kapag nasa gobyerno. Depende rin kasi yon kung ano ba yung kaya nilang gawin. Kasi hindi porke pwede silang tumakbo at sikat sila at may apelyido sila, lahat ng pwesto ay pwede nilang takbuhan kasi hindi naman lahat ng tumatakbo ay magaling sa paggawa ng batas. O ayan, naipaliwalag na ng mga eksperto ang patungkol sa political dynasty. Sa totoo lang, gabay lamang ang mga paliwanag na yan. Dahil sa huli, ikaw pa rin na botante ang may choice kung sino iuupo mo sa pwesto. Pero yung choice kasi, sana founded on rationality. I-subject natin sa isang mapanuring pagdidesisyon, critical thinking. Crucial pa rin yun. Kaya't sa darating na eleksyon, let's be rational and family-oriented. Siguraduhin pumili ng kandidatong makabubuti para sa ating pamilya, sa bayan at hindi para sa ilan lamang.